mga sinaunang gamit na matatagpuan sa antique shops. Hindi matatawaran ang halaga at madalas ibinibigay sa kung sino ang makapagbabayad ng presyong katapat nito. Ngunit, hindi lahat ng antigo ay maganda ang tulog sa nakabili nito. May kasama itong sumpa na bumibihag sa nagmamay-ari nito. Tunghayan na natin ang isa na namang kwentong kababalaghan at ito'y pamamagatan natin. Antigong Manika. Sa isa na naman, gabi lagi! Ano ba, Chato? Nakapili ka na ba ng bibilhin para kay Monina? Tay, sandali na lang. Bad kasi dito sa antique shop ka tumitingin eh. May malapit na shopping mall sa lugar natin. Kasi may nakapagsabi sa akin, meron daw magandang manika na naririto. Kasi laki raw ni Monina at parang totoong tao. Sigurado kang magugustuhan yun ng apo ko. Sana. Dahil mahilig siya mangulektang na manika. Ay, Tay! Ano? Ayun ang manika! Ayun! Teka, Chato. Eto nga yung manika, Ba, malaki nga. Pero hindi ito mukhang antigo. Antigo ang manika. Lahat ng naririto sa antique shop, antigo. Kayo ho ang may-ari? Oo. Gusto niya ba ang manika? Oo, sana eh. Naka-reserve na yan. Ay naka-tape na ang salitang reserved. Ay, sayang naman. Kasi birthday ng bunso ko sa linggo. Idadagdag ko sana sa koleksyon niya ng manika. Baka pwedeng pakiusapan kung sino man ang nagpa-reserve. Pwede siguro. Ibigay niyo sa akin ang numero ng telepono ninyo at tatawagan ko kayo kung papayag siyang sa inyo na lamang ito ibenta. Naku, sige naman, please. Teka, sandali ho. Eto yung calling card ko. Please naman, sana mapakiusapan yung unang tumingin sa manika. Gusto ko lang talagang pasayahin ang anak ko. May spoiled si Molina sa ginagawa mo. Bakit naman, Fred? Uy, One and only girl natin si Monina. alam ko. At wala akong makitang masama para bilhan ko siya ng mamahaling regalo. Pero marami na siyang manika. Ikaw naman, galing naman sa sweldo ko yung ipambibili ko ng manika. Excuse me. Oo, nandun ako. Pareho tayong may trabaho. May kani-kanyang sweldo. Pero hindi ba mas maganda kung mag-iipon ka naman? Nasa college na si Dustin. Hindi magtatagal mag-high school din si Monina. Isipin mo naman ang future. Huwag puro gastos. Minsan lang naman ito. Tuwing birthday lang naman na anak natin. Chato. At ganon din naman ako kay Dustin Pag birthday niya, bumibili rin ako ng unique na regalo. Ay, naku, ewan ko. Mahirap talagang makipagtalo sa'yo. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan, Fred. Gusto ko lang maging masaya si Monina. Oh, may tumatawag. Baka ito na yung may-ari ng antique shop. Hello? Ang laking box ito, Mama. Espesyal ang regalo mo kay Monina. Ano po ito, Mama? Di buksan mo. Papa? Sige na. Sige na, anak, buksan mo. Malayo pa ang pinuntahan ng mama mo para mabili yan. Sana magustuhan mo. Fred! Happy birthday, bunso. Excited na po ako. Bubuksan ko ng gift ko.
Okay, good. Nagustuhan mo, mabuti naman. Fred, ano ka ba? Wow, Munina! Kasing taas mong manikang yan ah. Oo nga, Kuya Dustin. Para na ako may kapatid na babae. Pwede ko siyang ayusan at damitan. Natutuwa ako't nagustuhan mo, anak. Ay, hindi mo alam kung paano ako nakiusap na sa akin na ibenta yung manikang niyan. Ayan. Dito kita iuupo. Sa side table ng higaan ko. Gusto ko sa higaan mo. Ha? Sino yung nagsalita? Ako. Ha? Nakakapagsalita ka? Talking doll? Wow! Siyempre. Wow! Hindi sinabi ni Mama sa akin na talking doll ka. Mama! Munina? Akala ko natutulog ka na. Mama! Nagsasalita po ang manika! Imagination mo lang yon. Hindi yan nagsasalita. Antigo na yan, anak. Luman-luma na, oh. At nung panahon binuo yan, hindi pa kaya na manufacturer na lagyan ng boses yung manika. Pero, Mama, talagang nagsasalita siya. Manika, sige nga, parinig mo kay Mama ang boses mo. Please? Kasi ayaw niyang maniwala na nagsasalita ka. Munina, anak, magpahinga ka na. Pare-pareho tayo napagod sa birthday party mo. Pero Mama... Good night, anak. Good night po. Good night, Dali. Okay lang na tawagin natin siyang Dali? Opo. Oh, sige na, sige na. Huwag ka na malungkot, ha? And I'm sure, imagination mo lang yon, anak. Pero masaya ako na nagustuhan mo si Dali. Alagaan mo siyang mabuti. Opo. Pero, totoo namang nagsasalita ka, hindi ba? Bakit hindi ka sumagot kanina? Bakit hinayaan mo ako mapahiya? Bakit ayaw mo na magsalita ngayon? Munina, gising na. Alam mo namang dapat sabay-sabay tayong mag-almusal eh. Munina. Oh, anong ginagawa ng manika mo dito sa tabi mo? Ikaw talaga oh. Sa tabi ko? Oo. Pero, dito ko siya iniwan sa side table ng kama ko. Naku! Ayaw mo pang aminin. Itinabi mo talaga siya sa pagtulog mo. Pero, Kuya Dustin... Oh, sige na. Sumunod ka na sa kusina ah. Naghihintay na sina Papa at Mama. Paano ka napunta sa tabi ko? Tumabi ako sa'yo. Nagsasalita ka talaga! Mama! Mama! Ang baby ko talaga. Puro kakalukohan. Hindi nga pwede magsalita yung manika. Pero Mama... Oh, halika na. Mag-aalmusal na tayo. Ganito. Mabuti pa, isama natin itong manika sa table. Para kunwari, dalawa na yung anak kong babae. Sige na, ako lang bubuhat sa kanya. Pero, nagsasalita siya talaga. Halika na tayo na, Manina. Papasok pa kami sa trabaho ng papa nyo. Oh, dahan-dahan iya. Tumatapon na yung gatas. Sorry po. Teka, titingnan ko sa labas kung may delivery na ng dyaryo. Ayoko ng gatas. Manina? Ano ba yun? Hindi po ako, Mama. Tinabig ng manika yung gatas ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Kagabi ka pa nag-iimbento ng kwento. Hindi na ito nakakatawa, ha? Kato? Oh, mukhang pinagagalitan mo si Molina. Ayan eh! Nahulog yung baso sa mesa. Oh, basag. Pero yung manika po, Papa. Oh, bakit? Tinapik niya yung baso, hindi ako. Ay, Molina, hindi tama yan ha. Nag-iimbento ka ng kwento. Pero yung po, ang totoo. Oh,
Tama na yan, tama na yan. Kunin mo na lang yung dustpan. Ligpitin mo yung nabasag na baso, ha? Opo. At wag mo na itong uulitin. Kung nabasag, pwede ka naman mag-sorry na lang. Hindi mo kailangan sisihin yung manika. Dahil hindi naman talaga pwedeng gawin ng manika ang sinasabi mo eh. Paano yan? Bawal ka munang lumabas. Nagalit si na Papa at Mama dahil sa nangyari kanina sa almusal. Pero hindi talaga ako yung kuya. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Ay, Monina. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pilit mong pinaninindigan ng kwentong yan? Ay. Oh, sige na. Dito ka lang sa kwarto mo, ha? At magbabasketball lang ako. Kailangan kong mag-practice. Ikaw yun. Hindi ako nagsisinungaling. Talagang tinabig mo yung baso. Di magtatagal. Magiging tao ako. Ako na ang magiging anak nila. Sinungaling ka. Salbahe kang manika. Salbahe ba talaga ako? Ganito ang salbahe, di ba? Ano bang ginawa mo? Bakit mo binasag ang flower vase na yan? Gusto mo dagdagan ko pa? Para mas marami ako sisirain. Mas magagalit sa iyo, mama mo. Tama na. Tama na, please. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, Monina? Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi naman po ako, mama eh. Hindi po ako talaga. Ang manika na naman. Kailan ka ba natuto magsinungaling, ha? Mama, nagsasabi po ako ng totoo. Tato, tama na yan. Pero tay, sumusobra na ho ang batang to eh. Hayaan mo't kakausapin ko si Monina. Tama na. Hindi na magandang palagi mo siyang pinagagalitan. Eh, paano naman nagiging sinungaling? Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw talaga, Monina. Ba't ka ba nagkakaganyan? Ang manika po. Siya talaga. Ang manika po yan. Kung ayaw mo sa manika, sabihin mo lang, itatapong ko na to. Akin na. Akin na. Mama. Tama na sabi, Chato. Ibaba mong manika. Iwan mo muna kami ni Monina. Pipigil lang ako, Monina, ha? Umayos ka. Tigil mo na yung mga kwento mo. Malapit na akong mapuno. Pero hindi po ako nagsisinungaling, Lolo. Monina, apo. Ano ba talagang nangyari? Bakit nabasag ang vase? Binasag po nitong manika. Ha? Lolo, maniwala po kayo. Buhay siya. Nakakapagsalita siya. Nakakagalaw po siya. Monina. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po talaga, Lolo. Dito munang manikang ito. Mas mabuting ilayo muna natin kay Monina. Sinabi ko na kasi, hindi ka dapat bumili ng ganyang kamahal na antigong manika eh. Pero Fred, napakaabaw na mukha niya. Ikaw ba hindi may enganyong bilhin siya? Sana nga. Siya na lang tong anak ko eh. Ano ba sinasabi mong yan? Ha, Chato? Baka marinig ka na yung Molina. Pero totoo, Fred. Napakaamo ng kanyang mukha. Ay, naku. Mas mabuti siguro, doon ka muna siya ilagay sa kwarto natin. Ay, naku, bahala ka na nga. Alam mo, sa tingin ko, binili mo yung manika dahil nagustuhan mo at hindi dahil gusto mong iregalo kay Molina. Alam mo, Chato, nakikita kong hindi magandang dulot ng manikang ito sa iyong pamilya. Bakit naman ho, tay? Eh, ang ganda-ganda nga ho ng manikang ito. Masarap haplusin ng malambot at mahaba niyang buhok. Nakikita mo bang sarili mo? Naririnig mo mga sinasabi mo? Tay, bakit ho ba? Mukhang may batubalani ang manika. Pero ikaw ang inaakit nito, hindi ang anak mo. Monina! Gising! Monina! Anong ginagawa mo dito?
Kinuha ka na ni Lolo ah. Gusto kong malaman mo. Ako na ang mahal ng mama mo. Sinungaling ka. Hindi niya pwedeng mahalin ng manika. Ako lang ang anak niya. Ayaw mong maniwala? Sumunod ka sa akin. Papunta siya sa kwarto ni na Papa at Mama. Tingnan mo, Monina. Yayakapin ako ng mama mo. Tumabi siya kay Mama. At kahit natutulog si Mama, nung tumabi ang manika, niyakap nito. Mama! Papa! Oh, ha? Ano ba yun? Oh, Monina! Ano na naman ito? Yung manika. Ginising niya ako para ipakita sa akin na yakap mo siya, Mama. Muli na anak, ano ba ito? At bakit katabi mo yung manika? Ha, Chato? Talagang katabi ko siya. Nakatulog ako habang yakap ko siya. Ano? Ano ba nangyayari sa inyong mag-ina? Mama. Siya na mahal ko. Chato! Sige na! Umalis ka na rito, Monina. Chato, ano ba yung mga sinasabi mo? Saan ba yung manikang yan? Bakit mo sinabi yun kay Molina? Pero ito na talagang manika ang mahal ko. Mabait siya, Fred. Maganda, masunurin. Hindi ba, Dali? Dito ka lang sa tabi ko, ha? Huwag kang aalis. Akin ang manikang yan. Fred! Ano gagawin mo? Tatapon ko ito. Hindi na tama ang nangyayari ito sa buhay natin. Fred! Huwag mong gawin yan! Itiwan mo, manika. Wag! Itiwan mo, Chato. Itatapon ko ito. Papa! Mama! Ano pong nangyayari? Natutulog na kami. Narinig namin ang pagkakagulo nyo. Ang manikang ito, kailangan itapon na po. Hindi! Ayoko! Chato, Wag, bitiwan Fred! mo sabi ko eh. Wag! Tama Ayoko! na yan! Awagan natin ng mama mo. Wag! Bitiwan mo sabi, manika. Chato, ano ka Tapos! ba? Ayoko! Mahal ko ang manikang ito! Ma, bitiwan nyo na! Akin na yan. Tatay! Ito, Fred. Akin na po. Itapon mo sa malayo. Ayoko nang makita pang muli ang manikang yan dito. May sapi ang manikang ito. May dalang balas. Sinisira niya ang pamilya natin, Chato. Hindi totoo yan! Ma, ano pong nangyayari sa inyo? Ilayo niyo na siya. Ako na magtatapon ng manikang ito. Oh, matatahimik na rin tayo. Itinapon ko na sa tulayang manika. Fred, salamat ha. Alam mo, hindi ko nakatatandaan yung mga sinabi mong ginawa ko. Chato, parang kang nabato-balani. Tama ang tatay mo. Nawala ka sa iyong sarili. Oh nga pala, si Monina. Asan si Monina? Nandun siya sa kwarto niya. Nagtatampo pa rin siya sa'yo. Pupuntahan ko siya. Mabuti pa nga. Salbahe yung manika. Oo, anak. Naniniwala na ako sa'yo. May dalang malas ang manikang yun. At hindi ko yun dapat binili. Mama. Anak, sorry ha? Sorry doon sa mga nasabi ko. I'm so sorry. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi ko po magagawa magsinungaling sa'yo, Mama. Alam ko. Alam ko, anak. Oo, alam ko. Talaga, Papa? Magsiswimming tayo bukas? Magbe-beach tayo? Wow! Oo, Dustin. Masyadong natensyon ang pamilya natin sa buong linggong ito. Kaya kailangan naman natin mag-relax, no? Ayos! Kaya Sabado at Linggo, nasa beach tayo. Kaya matulog ka na rin, anak. Maaga tayong aalis bukas. Monina, Ang manika? Narito na naman ang manika. bahagi na ako ng pamilya nyo. Di ako pwedeng mawala dito. Hindi. Mama! Papa! Mama! Papa! Mama! Papa!
ginagawa mo sa akin? Magiging ako ikaw, at ikaw ako. Hindi ko maigalaw ang mga paa at binti ko. Magiging ako ikaw, at ikaw ako. Tumigil ka! Anong sinasabi mo? Mama! Papa! Magiging ako ikaw, at ikaw ako. Hindi. Ang mga kamay ko tumitigas din. Hindi ko na maikapit sa kama. Wala na itong lakas. Mula ngayon, ako na si Monina, at ikaw ang manika. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi! Lolo! Tulungan mo ako, Lolo! Ako na si Monina. Ako na ang mamahalin ng mama mo. Hindi pwede mangyari yan! Hindi ka pwede maging tao! Maniga ka lang! Maniga ka lang! Ako si Monina, ikaw ang manika. Hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Pati bibig ko, hindi ko na maibuka. Para humingi ng tulong kay Lolo. Ako na, Monina, ikaw ng manika. Ako na si Monina, at ikaw na ang manika. Ako siya. Nagpalit kami ng anyo. Naging manika ako. Tulad ng sinabi niya, naging manika ako. At siya ay ako. Malaya na ako. Anong ibig mo sabihin? Isinumpa akong maging manika ng isang mangkukulam na hindi magkaanak. Hindi ka na lalaki. Hindi ka na magiging dalaga. Anong ibig mong sabihin? Mangkukulam na pangit! Di ako natatakot sa'yo! Ang katulad mong walang galang sa matanda at matigas ang ulo, ang dapat sa'yo'y pinarurusahan. At ano naman parusang sinasabi mo? Hindi yan tatalab sa akin! Mananatili kang bata sapagkat matutulad ka sa manika. Hindi yan mangyayari! Wala naman taong naging manika! Ang kaan ng aking lahi, kapangyarihan ko'y palakasin. Ang batang nasa harap ko na nang-insulto sa akin, gawin niyong manika sa habang panahon. At ang paglaya niya ay mangyayari lamang kung may magmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang kasamaan. At ngayon, malaya na ako. Dahil minahal ako ng mama mo. Hindi! Hindi! Mapapansin nila ang boses mo! Iba ang boses mo! Wala silang mapapansin na kakaiba sa akin. Sisiguruhin ko, mamahalin nila ako. Higit pa sa'yo. Good morning, Mama. Ay, Manina. Umaga yata nagising ngayon ng baby ko. Siyempre po. Tinulungan ko si Lolo na magpakulo ng brewed coffee. Wow! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi
ng lagim. Good morning, Mama. Ay, Manina. Umaga yata nagising ngayon ng baby ko. Siyempre po. Tinulungan ko si Lolo na magpakulo ng brewed coffee. Wow! Ang bait talaga ng bunso ko. Halika na po. Mag-almusal na tayo. Ingay yung dalawa, oh. Nandong pa ako eh. Papa, kakain na tayo. Ay, wow. Ang sweet naman ng bunso namin, oh. Siyempre po. Mama, halika na. Namimiss ko yung embrace mo. Ganun ba? O sige, halika. Halika. Kayakapin uli kita ng ganito. Ay, bakit ganyan ang amoy mo? Bakit po? Para kang galing sa baol. Ha? Galing sa lumang taguan. Pareho kayo ng amoy na manika. Totoo ba yan, Molina? Halika nga. Si Papa naman ang yayakap sa'yo, ha? Po. Si Oh. Mama, Oh, bakit? nababahuan sa akin. Halika, bunso. Payakap din, ha? Oo nga. Ay, pareho kayo ng amoy ng manika. Opo naman eh. pero mawawala yan, anak. Dahil magsuswimming tayo ngayon, di ba? Ha? Oo nga. Pupunta tayo sa beach. Oo. Lalangoy tayo buong araw. Kaya mawawala yung amoy mo na amoy lumang baol. Dustin, bakit narito na naman sa kwarto ni Moninang Manika? Ewan ko po, Lolo. Ang alam ko po, itinapon na yan ni Papa kahapon. Nakapagtataka naman. Hindi ba't galit na galit nga ang papa niyo kahapon? Opo. Lolo, Kuya Dustin, ako po ito. Lolo, Hmm, namamalikmata yata po ako. bakit Dustin? Parang may pumatak na luha sa mata ng manika. Ha? Ako po ito, si Monina. Oy, namamalikmata ka nga lang apo. Mabuti pa buhatin mo yung manika. Ano pong gagawin natin? Itapon mo rin sa drum ng basura. Dahil kapag nakita yan ng papa nyo, baka uminit na naman ang ulo niya. Sige na. Opo. Ito, si Monina. Hindi mo na ako naririnig. Walang boses na lumalabas sa kalagayan ko bilang manika. Ako ito. Kuya Dustin, ako ito. Si Monina. Ako ito. Munina? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Hindi ko po alam kung anong pipiliin kong damit. Sige. Halika, anak. Tutulungan kita pumili. Hindi mo naman kailangan ng magandang damit eh. Magsuswimming lang tayo. Oo nga po. Sandali. Ipipili kita ng isusuot mo habang nasa biyahe. Tapos, swimwear pagdating sa beach. Doon tayo mag-overnight eh. Para mas masaya. Masaya naman po ako. Kasi mahal mo na ako. Anong mahal na? Matagal na kitang mahal, Monina. Mahal din kita, Mama. Oh, naku naman. Ang sweet-sweet naman talaga ng bunso ko. Sige na, halika na. Punta na tayo sa kwarto mo, ha? Para makapili ng dadalhin mong damit. Lolo, puno na po itong drum ng basura. Ay, patong mo lang dyan ng manika. Dyan na lang. Sigurado namang mamaya, darating na ang hahakot ng basura. Opo. Tayo na. Kunin mo na ang mga dadalhin mo sa pagpunta natin sa beach. Opo. Lolo, Oh, ikaw po. Hindi ka po ba sasama sa amin? Monina, sige na, sumama ka na sa kuya mo. Lumangoy kayo. Dito lang ako sa tabi mo, Mama. Tayo na, Munina. Di ba mahilig kang lumangoy sa dagat?
Mas magaling ka nga lumangoy sa akin eh. Ayoko, kuya. Mamaya na lang. Sige, bahala ka. Munina, ano ba nangyayari sa'yo? Di ba mahilig ka sa dagat? Noon, kapag nasa beach tayo, tumatakbo ka agad sa tubig. Gusto ko lang po muna dito sa tabi niyo. Okay, sige, pero... Ikaw talaga, alam mo, ha? Nakapagtataka talaga. Amoy baul ka pa rin. Naligo ka na ba? I mean, nag-shower ka ba bago tayo umalis ng bahay? Opo. Nagpalit po ako ng damit. Naligo po ako. Nakapagtataka lang. Kasi hindi naalis yung kakaiba mong amoy. Palitan mo kaya yung ginagamit mong sabon. Baka dahil doon, yung shampoo mo kaya. Ay, ewan ko. Hindi naman dati ganyan ang amoy mo eh. Halika na, sabi mo, Nina eh. Doon tayo sa malalim. Teka lang, kuya. Huwag mo akong hilahin. Doon tayo sa malalim. Tapos, unahan tayo makabalik sa Pampang. Di ako marunong lumangoy. Oo, niloloko mo naman ako eh. Mas magaling ka nga lumangoy sa akin, di ba? Kuya, malalim na. Natatakot ako. Huwag mo akong hilahin. Huwag mo akong bibitiwan. Malalim na ang tubig. Okay? Game na, Munina! Unahan tayo lumangoy pabalik sa Pampang! Kuya! Huwag mo ako lukuhin! Kuya! Di ako marunong. Munina? Munina, huwag mo akong biruin ng ganyan! Munina! Munina! Ano ba nangyari? Muntik lang malunod ang kapatid mo. Papa, nagbibiro lang naman po ako eh. At saka, di ba dating mahusay naman lumangoy si Munina? Oo nga naman, Fred. Mahusay na swimmer ang bunso natin. Okay na po ako. Anak, Binalikan naman ako ni kuya. wala nang magbibiro sa tubig mula ngayon, ha? Kung ayaw ni Mulinang lumangoy, walang pipilit sa kanya, ha? Opo, Papa. Okay. Sorry. Nag-alala lang kami ng mama niyo ng sobra. Gusto ko, mag-enjoy tayo ngayon, ha? Please. Ayoko na ng stress. Lolo, naninibago po ako kay Munina. Parang hindi po siya yung kapatid ko. Ako rin, Apo. May mga kilos siyang hindi kilos ng kapatid mo. Hindi naman po siya dati clingy kay Mama. Papa's girl po siya. Mas gusto niya lagi siya nakayakap kay Papa. Tama ka. At yung nangyari kanina, Muntik na po siyang malunod. mahusay lumangoy ang kapatid mo. Hindi sa takot sa swimming pool o kahit sa dagat. Lolo, hindi po kaya epekto pa rin po ito ng mahiwagang manika? Baka kailangan nating ipatawas ang kapatid mo. Baka may sumpang manika na lumipat sa kanya. Albularyo? Sa ganitong panahon? Ay nako, hindi ako naniniwala sa albularyo. Pero Fred, May doktor, psychologist, psychiatrist. Kung gusto niyong patingnan si Munina, bakit hindi sa doktor? pagbigyan na natin si tatay. Tiyatro, ano ka ba? Alam mo, duda ako sa gustong gawin ng tatay mo. Baka mamaya kung ano pa mangyari kay Munina. Kasi nga, marami silang napapansing nagbago kay Munina. Sinabi ko na sa'yo, ito'y dahil lamang sa manika. Yung binili mong manika. At itinapon ko na manikang yun, di ba? Kaya wala na dahilan para mag-alala pa tayo. Fred, ang gusto lang ng tatay, ipatanggal sa katawan ni Munina ang anumang... ang ibig kong sabihin, yung sumpa, Sumpa? yung malas. Kung ano man yung nakuha ni Munina sa manika, matanggal yon sa kanyang katawan, sa kanyang buong pagkatao. Oh, narito na si Abril. Siyang kakilala kong albularyo. Magandang araw.
Magandang araw po. Nasaan yung bata? Nasa kwarto po. Sige, gusto niyo bang doon ko siya gamutin? Mas mabuti nga siguro, pare. Doon na sa kwarto ng bata. Itay, Oo, huwag na kayong sumama. Ako na lamang. Pati si Dustin, huwag ka mong pupunta sa kwarto ni Monina, ha? Ano ka, anak? Maupo ka rin sa gilid ng kama. Ilang dahon akong ilalagay sa ulo mo, ha? Pare, saan ba yan? Para linisin ka. Ako kaliligo ko lang Monina, kailangan mo ito. Lilinisin kung ano man ang... Basta't lilinisin ka. Narito naman ako eh. Sasamahan ko lang si paring Abril. Gusto. Ay, sindihan mo yung puting kandila. Oo, teka. Lahat ng kandila kailangan mapalagiran yung bata. Ano po bang ginagawa niyo? Sumasama ang pakiramdam ko. Hindi, sandali lang ito, Neng. Konting taste lang. Lolo, ayoko na. Mainit sa pakiramdam. Ay, yung langganang may tubig. Teka. Ito. Ito. Yan. Ilang patak lang ng kandila at makikita na natin. Aba, ang bata. Bakit ka natitigilan? Hindi. Uulitin ko, ha? Kailangan alisin ng mga naunang patak ng kandila. Uulitin ko ang seremonya. Kailangan ulitin ko. Mama, bakit hindi po tayo pwedeng pumasok sa kwarto ni Monina? Kasi ginagamot pa siya ni Tata Abril. Bakit po parang natatagalan sila? At tahimik na tahimik? Hindi ko rin alam, Dustin. Wala tayong magagawa sa ngayon, kundi maghintay. Sana po maging okay na si Monina. Pagkatapos ng gagawin ni Tata Abril. Sana nga, Dustin. Gusto ko lang mabalik sa dati ang ating buhay. Hindi maaari. Pare, anong problema? Lolo, matagal pa po ba? Nahihirapan na rin akong huminga. Paring Abril. Gusto. Patayin mo na ang katina. Ha? Yan ang nagpapahirap sa kanya. Teka. Napatay. Yan. Teka, saan ka pupunta? Tapos na ba? Mag-usap tayo sa labas. Sige, susunod na ako. Lolo, nakakahinga na ako ng maayos ngayon. Sige, magpahinga ka na ha. At mag-uusap lang kami ni paring Abril. Huwag mo na siyang bababalikin dito. Ha? Ayoko nang maramdaman yung naramdaman ko kanina. Pare, anong nangyari? Tapos na bang seremonya? Natawas mo na ba si Monina? Wala nang bagay na sumasapi o gumugulo sa kanya. Gusto. May nakita akong kakilakilabot sa pagtatabas ko sa ginawa ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya matutulungan. Hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Bakit? Ano nakita mo? Anong problema ng aking apo? Ang batang yun, ang batang nasa kwarto. Duda ako na siyang iyong apo. Bakit mo nasabi yan? Ang usok ng mga kandidang puti. Pag nasindihan, itong maglilinis ng kwarto ng bata. Dapat siyang makaramdam ng ginawa. Dapat pa rin makita kung may sapi siya o may sumpang dumapo sa kanya. May nakita ka ba? Meron.
Gusto, may sumpa siya. Naku, Pero higit akong nabahala sa isa ko pang nakita. ano yon? Sabihin mo na sa akin. Gusto kong maintindihan kung anong nangyayari sa aking apo. Anong nakita mo? Bakit ka nabahala ng ganito? Gusto, ang iyong apo. Wala siyang kaluluwa. Walang kaluluwa? Baka nag-iimbento lang ng kwento si Tata Abril. Hindi magsisinungaling sa akin si Paring Abril. Pero tatay, kung walang kaluluwa si Monina, dapat hindi rin siya buhay. Dapat hindi siya nakakagalaw. Pero buhay na buhay ang bunso ko. Ewan ko, Chato. Hindi ko rin ito kayang ipaliwanag. Tigilan na ho natin to. Lalo lang ho ako nai-stress, tay. Siguro, kailangan talagang kalimutan na natin yung binili kong manika. Ma! Pa! Oh, Si Monina! Dustin, Si Dustin. ano kayo nangyari kay Monina? Natagpuan ko po siyang walang malay. Tatay, No. may ang pulso niya. Mabuti pa. Dalhin na natin siya sa ospital. Tatawagin ko si Fred. Hindi, ako nabubuhat kay Monina papunta sa kotse. Lolo, ano pong gagawin ko? Huwag ka nang sumama. Oh. Maiwan ka rito. Dadalhin namin sa ospital si Monina. Ano kaya ang gagawin ko? Ano bang nangyayari kay Monina? Kuya! Lapitan mo ko! Dito sa basurahan! Kung saan niyo ako itinampak! Kuya! Parang manang-awa! Narito ako! Hindi siya totoo si Monina! Aba, narito pa pala ang mga basura namin. 2 araw nang di dumarating ang truck ng basura. Pati ang manika, narito pa rin. Buwisit itong manikang to eh. Ito ang nagdala ng malas sa amin. Sunugin ko na kaya ito? Kuya! Sana madinig mo ko! Kuya Dustin! Ang manika, may lumabas na luha sa mga mata niya. Paano itong nangyari? Baka nag-moist dahil ilang araw na siyang nabibilad sa araw. Tapos, mahamog sa gabi. Parang may narinig akong boses. Boses ni Monina. Kuya! Ako ito! Sana marinig mo akong muli! Kuya Dustin! Guni-guni ko lang siguro. Uunahin kong sunugin ng manikang ito. Dito ko ipopwesto. Malayo sa drum ng basura. Para makita kong matupok ang buong manika. Malas ito. Ito ang nagdala ng malas sa amin. Aba, bakit may nunal sa balikat ang manikang to? Eksakto sa kaliwang balikat. Kung nasaan ang nunal ni Monina. Narinig ko na naman ang tinig ni Monina. Ako ito! Bakit hindi mo naririnig lahat na sinasabi ko? Kuya, tulungan mo ko! Lumuluha talaga ang manikang ito. Sunod-sunod. Hindi. Monina? Monina? Oo, kuya! Ako ito! Ginawa akong manika! Kinuha ng manika ang aking anyo! Ninagaw niya ang aking anyo! Paano ito nangyari? Nakabilunggo ang kapatid ko sa manikang ito. Kailangan itong malaman ni na Papa. Pero, paano ko ipapaliwanag ang hiwagang ito? Paano nagkaroon ng nunal sa balikat ang manikang ito? At eksakto sa lugar kung nasan talaga ang nunal ng kapatid ko. Ano ba ang problema?
Bakit natatagalan sa pag-check up ang mga doktor? Nag-request ang doktor ng internal exam. Internal exam? Oo. Bakit? Tiyanto, ano ba talagang problema kay Monina? May sakit ba ang bunso natin? Hindi ko alam, Fred. O ano nga? Hindi ko rin alam. Bakit natatagalan ang examination sa kanya? Tatay, ano ang sabi ng doktor? Bakit natatagalan ang examination kay Monina? Chato, naiwagaan sila kay Monina. Bakit ho? Ano ang mahiwaga sa bunso ko? Nagkamali na siya pero nanghina. Ang ipinagtataka ng mga doktor, bakit walang tibok ang puso niya? Pero mayroon siya pulso. Ako mismo ang humawak sa pulso niya. Oo, alam ko. Kaya nga sa ngayon, sasailalim sa mas marami pang pagsusuri si Monina. Gustong malaman ng doktor kung bakit wala silang marinig na tibok mula sa kanyang puso. Huwag ka nang umiyak, Monina. Naniniwala kong itong manika, ikaw yan. Nakakulong ka sa manikang ito. Susunod tayo sa ospital. Kailangang malaman ni Papa at Mama na hindi ikaw ang pinagagamot nila. Mama, Papa, gusto ko nang umuwi. Sandali lang, Monina. Ha? Hihintayin lang natin ang resulta ng mga lab exams na ginawa sa'yo. Ilang oras pa bago lumabas ang resulta. Gusto niyo bang kumain muna? Ha? Bumili na lamang kayo sa labas. Mas mabuting samahan ko muna si Monina habang naghihintay tayo ng resulta. Okay, sige. Tatay, kayo po. Sasamahan na kita, Fred. Tayo na. Sige po. Bunso, pahinga ka lang muna, ha? I'm sure walang makikitang problema, mga doktor. Makauuwi rin tayo sa araw na ito. Fred, naiwagaan ako sa mga nangyayaring ito kay Monina. Tatay, huwag niyo pong sabihing naniniwala kayo sa albularyo. Matagal ko nang kilala si Paring Abril. Natakot siya nang makita niyang walang kaluluwa si Monina. At ngayon dito sa ospital, wala namang tibok ang puso ng aking apo. Tatay, nasisiguro ko po may pagkakamali lamang. Walang sakit si Monina. Magiging okay rin ang lahat mo. Papa, Lolo. Dustin. Bakit sumunod ka rito sa ospital? Oo nga. Dala mo pa ang manikang yan. Si Monina po ito. Ha? At ang pinagagamot niyo, siya ang manika. Dustin, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sinasabi ko na. May mahiwagang nangyayari sa pamilya natin. Pati ba ikaw, Dustin? Sinapian na ng masamang espiritu? Naniniwala po kung kapatid ko to. Ano? At ang manikang ito po si Monina. Dustin? Kung paano po sila nagpalit, hindi ko po kayang ipaliwanag. Paano nga? Pero patignan nyo. May nunal itong manika sa kaliwang balikat. At mula po kanina, hindi siya tumitigil sa pagluha. May gusto po siyang sabihin pero hindi po siya makapagsalita. Bakit nandito ang manikang yan? Diba, tinapon nyo na yan, Papa? May problema kami, Monina. Ikaw ba talaga si Molina? Bakit nagdududa ka, Papa? Anak mo ko. Hindi naman ako umalis ng bahay. Bakit niyo ako pinagdududahan? Dustin? Po? Tingnan mo ang balikat niya. Bakit po? Kuya, anong gagawin mo? Kailangang masiguro namin ng isang bagay. Ano yung hinahanap mo sa balikat ko? Papa, tignan mo. Anong... Hindi. Sino ka talaga, ha? Anong ginawa mo sa anak namin? Sino ka? Nasasaktan ako. Hindi ikaw si Monina. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Monina? Sino yun? Ang manika.
si Monina! Ako si Monina! Anong hiwaga nangyayari sa pamilya natin? Nasaan ang anak natin? Chato, naniniwala ako. Si Monina ay narito sa Manika. Pero paano? At sino nagpapanggap na Monina? Ewan ko. Hindi ko alam. Kahawig siya ni Monina. Kung hindi ko nakitang wala siyang nunal sa balikat, patuloy akong maniniwala na siya ang ating anak. Fred! Chato! Tatay, Itay, Ang sabi ng doktor. Teka, Fred, bakit hawak mo yung manika? Hindi ba't itinapon na natin yan? tatay, tungkol kay Monina, tungkol sa maniga ito. Hindi ako muna ang pakinggan nyo. tatay, mas importanteng malaman mo na si Monina... Chato, Fred, ang sabi ng doktor, walang internal organs ang anak nyo. Wala siyang lamang loob. Walang puso. Kaya wala silang marinig na tibok. Oh, Diyos ko! Kung ganun... Fred, Chato, kumpirmado! Kumpirmadong ano? Anak ko kunwaring si Monina ay ang manika. At ang manika ay ang anak natin, Fred! Pero paano? Anong kababalagan nito? Ang kailangan nating malaman kung paano maibabalik ang tunay nating anak. Chato, Paano maibabalik sa dati ang lahat? tao po. Sarado na ang antique shop. Hindi na kami nagbebenta ng mga antigong bagay. Buksan niyo po ang pinto. May hiwagang nangyari sa aming pamilya. Kailangan tulungan niyo kami. Ang manika. Bakit dala niyo ang manika? Ito po. Itong aming anak. Ang manikang ito. Nakabilanggo sa loob nito ang tunay naming anak. At ito po ang manika na nagkukunwaring kapatid ko. Ano ba? Bitiwan mo ako, Kuya Dustin! Sa akin kayo maniwala! Sabihin mo sa amin, anong hiwaga nangyaring ito? Paano maibabalik ang tunay naming anak? Hindi kami alis dito na hindi nagkakaroon ng sagot ang aming mga tanong. Iuwi niyo na ako! Ayoko na bumalik sa dati! Gusto ko na lumaya! Delfina, anak, Delfina, panahon na para lumaya tayong dalawa. tinawag mong Delfina si Monina? Ang nagkukunwaring si Monina? Huwag mo ako hawakan! Monina ang pangalan ko! Hindi Delfina! Panahon na para matapos ang sumpang ito. Marami ka ng pamilyang pinahirapan. Hindi ito ang una? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Hindi na ako babalik sa pagiging manika! Hindi na! Ano? Delfina! Habulin ko po siya! Ibabalik ko po siya rito! Sige! Lumaking spoiled sa ama si Delfina. Matapobre siya. Reklamador, bintasera. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Hanggang minsan, isang babae ang ininsulto niya. Ang hinihingi lamang nito ay ang humingi siya ng paumanhin sa pambabastos ni Delfina. Pero ayaw ng anak ko. Kaya't isinumpa siya nito na maging manika. At pati ako nadamay sa sumpa. Magiging bantay ako ni Delfina hanggang wakas. Pero paano ito magwawakas? Paano matatapos ang sumpa? Kung matututong humingi ng tawad si Delfina. Hindi. Sa mga kilos ni Delfina, wala siyang planong magbago. Tama ka. Tama ka, Chato. Talagang hindi ako magbabago. Ayoko na maging manika. Hindi ko na ibabalik ang buhay ni Monina. Narinig ko ang tinig ni Monina. Anak, Narito nga siya sa manika. Lumuluha ang manika.
namin ang totoo. Molina, anak. Mahal ka namin. Patawarin mo sana ako, anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung maibibigay ko ang sarili kong buhay, babalik lang sa dati ang lahat. Gagawin ko. Mahal na mahal ka namin, Manina. Hindi! Hindi mo dapat sinabi yan! Hindi! Mama! Papa! Molina! Oh, Molina, anak, nagbalik ka na. Nagbalik ka na. Ito na ang huling pamilya. Hanggang 10 beses lang ako pwedeng magpalitan nyo. At sa huli, kung walang pamilya na magmamahal sa akin, tuluyan ang maglalaho ang aking buhay. Delfina, Maraming taon akong nabilanggo bilang manika. Maraming taon ka ring nabilanggo bilang tagapagbantay ko. Paalam, ina. Mamamatay akong bigo. Ngunit, palalayain na kita. hindi, Delfina. Hindi. Humingi ka ng tawad. Yun lamang ang hinihingi ng mangkukulam. Humingi ka ng tawad. Pakiusap, anak. Magpakumbaba ka. At humingi ng tawad. Hanggang sa huli, matigas ang puso ni Delfina. Nakalaya si Molina sa pagiging manika. Nakalaya rin ang ina ni Delfina sa pagiging bantay ng manika. Sadyang maraming ibinubungang masama. Kung masama rin ang ugali, kaya mag-ingat sa pagtrato ng kapwa. Huwag maliitin ang sinuman dahil baka ikaw ang maisumpa. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Antigo Manika. Sa isa na naman, gabi na